Kaya ko nga pala ginawa itong vlog na to. Nag-viral po kasi yung video ko regarding dun sa radioactive iodine. Para sa mga nagtatanong dyan at nag-aan ng update kung saan nga ako nagpagamot, nagpa-check up, ganyan, nagpa-radioactive iodine, which is dito yun. Pasyente po kayo ni Dr. Juan F. Torres. Dati pa po. Ilang taon na po nakakalipas? 10 years. Pero may sakit din po kayo sa thyroid. Ano po, parang nakikita ko nga po meron kayong ano. Parang kasi yan lumaki nga kasi. Saan pa siya? Samar. Taga-Samar ka pa, ate. Uwi na siya dito para magpa-check up. Kung masasabi niyo sa mga kapwa natin na may thyroid problem. Kasi minsan yung iba sumusuko na, ganyan. Nandito tayo sa may Espanya, Pilipinas. Ipapakita ko sa inyo yung paligid para makita nyo talagang nasa Pilipinas tayo. Espanya, Pilipinas. Ay, may Santander Street din dito, oh. So, tricycle. Tricycle. Ito na yung UST, no? Yung malaking building. Guys, naglalakad kami dito sa Along, hindi ko alam kasi kung anong street to eh. Pero pupuntahan kasi talaga namin is UST. So, ayan. Ang ano ngayon, ang weather today is medyo cloudy pero napakainit, guys. As in, yung pawis ko naglalagkit, kakaligo ko lang. So, pero syempre, iba pa rin talaga pag dito sa Pilipinas. Ibang iba pa rin talaga yung ano. Nakakamiss yung pollution. Nakakamiss yung usok. Ganyan. Ilang araw pa lang ako dito, guys, pero hulas na yung ano natin. Pero okay lang, kailangan natin i-enjoy kasi ito yung ating ano, ito yung ating lupang ano, sinilangan. Siyempre kailangan proud tayo. Saka gusto ko naman to eh. Actually, kung pwede nga lang ano, kung pwede lang 2 months vacation, di ba? Why not? So, syempre, nandito tayo sa Pilipinas para mag-enjoy, para puntahan natin yung mga... Asan? Ito? Pwede na dito? Para mo stoplight. Kuya, saan yung main gate po ng UST Hospital? Saan po? Paikot po siya. Diretso ka. B13. Ah, gate 13. Okay, thank you po. 13 daw. So, yun na nga, guys. Nandito na tayo sa UST, pero gate number 13 daw tayo, which is yung hospital. Kaya ko nga pala ginawa itong vlog na to kasi nag-viral po kasi yung video ko regarding dun sa radioactive iodine na dito ako nag-undergo sa UST. So, para rin ma-update ko yung vlog ko na yon, so kailangan ko kong gawin itong video na to. So, sa mga gustong magpa-check up, sa mga gustong magpagamot ng radioactive, kasi marami nagtatanong saan daw ako nagpagamot, ganito ganyan, update ko daw yung video ko. So ito na nga yun, guys. So nandito tayo ngayon sa
ano, sa UST Hospital, which is, ang sinakyan natin is, ano? Dimasalang. Oo, Dimasalang. So, galing kami from Caloocan, sumakay kami ng Blooming Treat, and then from Blooming Treat, Manila, ayun, sasakay kami ng jeep din na Dimasalang. And then, bababa kayo ng Lacson. Ayan. So, sa Lacson na yun, lakad na lang ng konti para nga ma-reach nyo yung UST. So, ayun. Para sa mga galing ng probinsya, syempre, luluwas kayo ng Manila. And then, pagkatanong nyo po yung UST Hospital sa may Lacson Avenue. Ito yun guys, papakita ko sa inyo. Sa may Jollibee. Jollibee, yan yung Lacson Avenue. Nakikita ba? Wait lang. Ayan, Lacson Avenue yan, guys. So, alam nyo guys, dito kami lagi talaga pupunta kasi noon, nung panahon na, ito na siya. Tama ito ngayon. So, ito yun guys, way back 2013, dito ako na-confine dito sa part na to. Ito kasi parang ito yung public hospital nila, which is walang bayad, ganyan, mga gamot-gamot lang. Dito ako na-confine noon. And then, dun sa kabila, yung parang pinaka-private nila, no, which is maraming mga doktor na magagaling, mga specialista, ganyan. Tayo sa may kabila eh. So, ito na yung ito yung pinaka-public nila eh. May part sila na public, may part na private. So, ayun guys, ayun na siya. Para sa mga nagtatanong dyan at nag-aan ng update kung saan nga ako nagpagamot, nagpa-check up, ganyan, nagpa-radioactive iodine, which is dito yon. Kaya lang, yung doktor nga na sinasabi ko sa inyo is kamamatay lang, di ba? Pero yung kapalit niya is si Dr. Aga. Ayan. I love you, Resty. H. Ito ba yata? UST Hospital. Nag-iba na siya, no? Parang dito yata nga. Kuya, saan po ba yung yung clinic ko? Sa nuclear, kay Doc Aga. May emergency. Apo. Doon na, sa gitno. Okay, thank you po. Ang laki na ng UST ngayon, no? Parang dati kasi hindi siya ganito. Parang sa mahaba? Hindi siya mahaba, oo. Pero parang i-renovate na to. Parang ginawa na itong patok to. yeah. Sino mo? Ano itong bago? Ba? Oo, parang bago to. Kasi dati parang iba to eh. Hindi lang na. Ang dami na niyang gate talaga. So, gano'n na siya nag-level up. Wala ako pong nilagyan banda. Hindi ko lang alam guys kung allowed yung camera ko sa loob. So kung bawal, gagamitin kong pasimple yung phone ko. Pero dito na nga tayo guys. Hindi doon sa gate na yon, so dito sa pinaka-gate dito. Ang mga private doctor. Anong oras na ba? What time is it? 10:11. Time check, 10:11. Yeah, dito ngayon. At ito ba? So may emergency daw eh. So ayun na nga, nakapasok na nga tayo. Iniba na nila yung entrance. Gusto mo dito mag-stop? Iniba na nila yung entrance mo. Maganda talaga dito. Oo, doon sa kabila. Yung pinagtanungan natin ng guard. Hirap lang, hindi natin alam yung ano. Ang tanong saan dito?
Ito naman kami dito, tapak yun. Dito kasi sa loob, maraming mga ano din, mga restaurant, ganyan, para sa mga estudyante yan eh. Kasi maraming estudyante tsaka mga workers, mga pasyente, bantay, ganyan. Ah, ito yung emergency, tas kanan. Tama ba? Sabi kasi emergency, oh. Ah, baka eto. 2,000 years later. So, ayun guys, nandito na nga ako sa may nuclear clinic kay Dr. Aga. So, ayun guys, nakapila na. Ang pila po dito, alam ko parang 7 nag-i-start. 7 a.m. Pwede na magpalista. Opo. Hanggang 12 po yata, no? So, tatanungin ko na lang mamaya doon kung magkano yung, pwede akong pumasok para itanong yung kung magkano for additional information. So, pasyente po kayo ni Dr. Juan F. Torres. Dati pa po. Ilang taon na po nakakalipas? 10 years. Ako ilang taon na ako nung ano? Mas 10 years. 2012. Current 12. Ano ba? 12 years na nakalipas sa akin. So parang magka-batchmate pala tayo halos. Kasi 'di ba, napakagaling ni Dr. Torres talaga. So anong case niyo po? Hyper, hypo? Hyper. Pares po tayo. Anong ginawa niya sa inyo? Pinanili ako ng ano, yung Radioactive iodine. Tapos ano pong nangyari ulit ngayon? Bumalik po ba? Tapos siguro sa Tagalog, parang feeling ko kasi lumulog ulit yung leg. Lumalobo ulit. Kaya kailangan mo magpa-follow up. Kasi ganoon naman po ang thyroid, bumabalik-balik talaga. Oo. May maintenance na po kayong gamot. Pares po tayo. Yung Sa akin yung Tyrox. Tyrox pala yun. Yung Tyrox. Same po. Kayo po, kasama. Yung Tyrox. Magkasama po ba kayo o iba? Kaya isang pilas kami. Pero may sakit din po kayo sa thyroid. Ano po, parang nakikita ko nga po meron kayong ano. Para kasi yan lumaki na kasi tagal naman. So hindi po kayo monthly nagpapa-check up. Ngayon pa lang. Ngayon niyo pa lang malalaman kung anong kaso meron kayo. Okay. Kung naabutan niyo si Dr. Torres talaga, napakagaling. Isang kapapa lang niya. 'Di ba ate? Ganun siya kagaling. Pero si Doc Aga, nung time na yun, nandun na rin siya nag-a-assist. Alam niya yung mga galawan ni Dr. Torres. So ayun guys, ganyan karami. Nung panahon namin, madaling araw pa lang, dun sa clinic sa kabila no ate, mga galing probinsya, may dala-dala pang bayong, gano'n. Sila taga-Bataan. Taga-Bataan din si ate. Alam mo kung saan pa siya? Samar. Taga-Samar ka pa ate. Uwi na siya dito para magpa-check up. Ako nga taga-Spain pa eh, pero binabalik-balikan pa rin, di ba? Ikaw ate, taga-saan? Taga-Ubando. Malapit lang Ubando man. So, nung panahon talaga namin ate, ang lalaki ng mga bukol ng mga kasama namin, tapos mga nakabayong pa yan, galing ng probinsya, natulog na sila para doon, para hintayin nga, kasi haba talaga ng pila. Pero ngayon naman, okay naman. Kasi syempre, iba pa rin yung original talaga, si Dr. Torres. Pero syempre, pinagpatuloy ni Doc Aga. Ayan. Dati 500 yata ang consultation kay ano. Pero papasok ako sa loob, tatanungin ko. Kaya, ayun, salamat po ate ya. Ano pong masasabi niyo sa mga kapwa natin na may thyroid problem? Kasi minsan yung iba sumusuko na, ganyan. So, huwag lang mawala ng pag-asa niya. May kagamutan, di ba ate? May kagamutan. Huwag silang mababahala kasi iba may bukol ako nakakapagod. Tingnan niyo si ate, ayan kitang-kita talaga yung ano niya, yung nodule niya. Pero kapisan yung bali pamakin sa pisan. Kasi hanggang dito na siya. Di ba nung panahon natin ate ganyan, naglalaki? Kasi siguro ko siya dito, alam mo, as in wala na talaga. Wala na, nawawala talaga. Kaya nga sabi ko, kinuwento ko sa vlog ganun. Kaya at least may nakausap ako na ano din, na para magpatotoo, mag-testify, na totoo talaga. Kaya again guys, yung mga tao na nakapila. So, ano oras na? 10:20 na. Hanggang 12 lang yata ang pagpapalista no? Ate. So, tatry kong pumasok at tatanong ko lang kung magkano. Kasi hindi naman ako magpapakonsult. Kaya ayun, salamat po ate. Anong name niyo po ate? Ana, Ate Lynn. Maraming salamat po ate at yung ano ko, tawag dito, YouTube channel ko, Espanyolang Hilaw. Kung gusto niyo po mapanood, may mga content, yun nga content ko na kay Dr. Juan F. Torres, nandun din siya. Nag-viral po yun. Kaya ito, i-upload ko din para sa mga iba nating kababayan na nagtatanong. Kasi ate, parang awa mo na, tulungan mo kami, saan ba to, saan gan, hindi namin alam. So, mula doon sa Blooming Street hanggang
video ako para may guide kung paano sila sasakay, ganyan. Para makatulong din sa iba nating kababayan. Marami pala thyroid problem ang ano. Kaya, ayan. Guys, papasok tayo sa loob. Tatanong natin kung magkano yung consultation fee. Tapos, kung ano yung schedule ni Doc Aga. So, papasok na ako. Bawal lang camera dun, guys. Pamaya ko lang sasabihin sa inyo. Update ko kayo later. Mag-i-inform lang po ako para sa ano. So, Monday to Thursday. So kailangan ko na schedule? Hindi naman ma'am. Natawag mo na sila sa secretary. Para sure yung pagpunta nila if ever na malalim yung panggagalitan. Opo. So, Monday to Thursday, anong oras po? 10 kasi Doc dumadating. So pero anong oras po nag-i-start na magpalis? Morning naman ma'am. 7 kung bukas na. Hanggang anong oras yung cut-off? Cut-off ma'am 12. Yeah. Tapos matapos na yun, yun ay tatapusin nito ko na ano. Yung nakalista po sa 12 hanggang 12. So, 500 po. Tapos aside from that po, ano pa po yung If ever po kami pagawin ng thyroid function test, magkano? iba po yung charge po nun. Depende sa patient po sa Okay. may kapagawa naman. So, aside po dyan, no, sa 500. So, yung po bang clinic po ni Dr. Juan F. Torres, kasi dati po kasi doon po kami, wala na po siya. Yes po ma'am. Kasi Dr. Tapos sabi niya po Opo. last year. So, close na yung clinic na yun. Yung files po nila, Nandito na kayo Doc Aga. wala na po sila access. Ay, wala na. Kaya back to Zero na, parang mag-zero. pero tinatanong naman nila yung history ng pasyente yung sinusundan nila. Kasi ako dati, like, 2013 po kayo, kasi may record ako. Sinusundan naman nila ma'am kung ano yung nagawa ni Dr. Torres sa patient. Okay. Tinatanong naman nila yung history, dito lang sila temporary na clinic kasi nag-iitis na Kaya, so babalik pa rin doon. yes po, pero nag-iitay pa sila. Pero hindi natin sure kung magbalik sa tayo. So iba na. Ang mahalaga yung si Doc Aga lang po yung kailangan sa Hindi din. natin yung bago contact number. Ito po. Okay. Salamat po. Guys, pauwi na tayo. So, in-interview ko lang yung ano, meron yatang nakuha. Meron kang nakuha, di ba? Na in-interview ko yung secretary. And doon na nga siya sa may nuclear medicine nag-clinic, mga nagpapacheck up ganyan. So, Mondays to Thursdays ang ano niya, ang consultation with 500 consultation fee, 500 pa din. And aside from that, syempre yung mga papatest sa inyo, TSH, T3, T3, T4, ganyan. And yung mga scan, so iba pa yon. Ayan yung UST Hospital. Yan. And then naghahanap pa nga daw ng ibang clinic na pwedeng pagpapestuhan daw talaga. Kaya yun. Ipopost ko na lang dito yung name ni Dr. Aga, which is yun ang pumalit kay Dr. Juan F. Torres dahil nga nag-passed away na, namatay na last year. I think last year yata namatay si Doc. And then syempre, burado na lahat ng mga medical records na hawak ni Dr. Juan F. Torres. Like, kagaya ko sa case ko, hawak niya ako, so burado na yung records ko. And kung gusto ko ulit magpa-check up kay Doc Aga, panibagong record na naman yung gagawin. Kaya ayun, kung gusto nyo magpa-check up, 500 lang po, pumunta na po kayo dito sa UST. Tanong nyo lang po si Dr. Aga, ito yung kanyang calling card. And then sa may nuclear medicine na ano niya, na clinic niya. So every Fridays naman hindi siya walang check-up. Yun na yung gamutan kung gusto mo magpa-radioactive iodine. And then 7 AM pa lang pwede ka nang maglista ng pangalan mo doon kasi may pila-pila nga, di ba? Hanggang ang cut-off time is 12 ng tanghali. So darating si Doc ng 10. So doon siya mag-i-start mag-check-up. Kaya kung gusto mong mauna sa pila, dapat 7 pa lang nandun ka na. So, ayun lang guys. So, sana nakatulong tong vlog na to para sa mga nagtatanong, ang nagko-comment sa akin, hingi ng update sa akin sa vlog ko nga regarding sa
hyperthyroidism, sa goiter, ganyan, and sa thyroid problem. So, sana po nakatulong sa inyo nga ito, and ayun, pumunta na po kayo kasi maganda nga po ang way ng treatment ng goiter, ng may mga bukol. Nakita nyo naman yung interview ko doon kay ate, na which is talagang yung kakilala niya yata, or bayaw niya ba yun, na malaki-malaki na yung bukol, ganyan, and kabatch ko pa siya. Kaya ayun lang guys, wag po kayong matakot, magpa-check up na kayo kung may mga nararamdaman kayong sintomas na kagaya ng mga naramdaman ko. Kung may bukol kayong nakakapa o lumalaki dyan, magpa-check up na kayo guys. Walang masama kung aagapan nyo na yan, and magagamot at magagamot yan. Wag po kayong matakot. So 500, maganda kayo ng 500, and aside from that, syempre magre-request si doc ng mga T3, TH laboratory exam, and then yung scan, thyroid scan. Then ayun na, para malaman kung ano yung gagawin sa inyo. Kung ayaw nyo magpa-opera, then radioactive iodine is the answer. So yun lang guys, thank you so much for watching from Espanya, Pilipinas. Ayan, ito po ang inyong Espanyolang Hilal.